Pag sinabihang kayod kalabaw, aba, ibig sabihin nun, grabe kang magtrabaho pag ganon. Matindi. Oo, kayod kalabaw. Ba't nga ba? Kapag naman balat kalabaw, ang sinabi sa'yo, mukhang nasobrahan naman sa kapal ang balat mo. Makapal ang balat ng kalabaw. Bakit naman sinabi balat kalabaw? Hayaan mo na sa kalabaw yung balat. Gaano mang kalakas at katibay ang imahe ng kalabaw? May nakukuha rin dito na lalong nagpapalinamnam ng na panghimagas na paborito ng nakararami. Narito ang aking kwentong dapat. Alam mo, let's plan. Alam ko na. Kasisikat pa lang ng araw pero abala na ang 45 anyos na si Priscilla. Papunta siya sa kapitbahay para kumuha ng pangunahing sangkap ng kanilang pastillas. Ang fresh na gatas ng kalabaw. Mula sa kanyang biyenan, ipinasa kay Priscilla ang kanilang negosyo sa paggawa ng pastillas taong 2011. Dumating po yung panahon na gusto ko rin pong magnegosyo na tinuruan po ako ng Aling Training Pastillas. Binigyan niya po ako ng puhunan na magsimula rin daw po akong magpastillas. All natural at fresh Carabao's milk ang star ingredient ng kanilang pastillas de leche. Ang gatas po ng kalabaw, yan po talaga yung ginagawa naming pastillas. Ang gatas po ng baka, minsan po tinry ko, iba po yung milk niya, iba po yung lasa niya. Ang gatas po talaga ng kalabaw is quality po talaga. Sa isang araw, nakauubos daw sila ng 150 liters ng fresh Carabao's milk. Katumbas yan ng 50 kilong pastillas. Mula sa Tira-Tira Recado, nakapagtayo ng mga simbahan noong panahon ng mga Kastila, dito rin nagsimulang matutunan ng mga Pilipino ang paggawa ng mga panghimagas gaya ng pastillas. Ayon sa food historian na si Christopher Karangian, doon sa mga lugar na napakaraming simbahan at bahay na bato, doon nagkaroon ng maraming klase ng mga dessert. Bakit doon sa mga lugar na yun? Kailangan kasi ng simbahan doon sa pagtatayo. Kailangan ng eggshell, kailangan ng mga egg whites na pampatibay. Parang simento. Nagkakaroon ng sobrang ingredients na saan nila dadalhin yun. Kaya maraming mga madre ang nagturo sa mga Filipino paano gumawa ng mga dessert. Ito nga yung paggawa ng mga leche flan, ito yung paggawa ng yema, ito yung paggawa ng mga pastillas. ang paggamit naman ng gatas ng kalabaw para sa pastillas ay iniuugnay sa mga palayan sa Central Luzon, partikular sa Bulacan. Dahil palaging katuwang ng mga magsasaka ang kalabaw, ang gatas nito ang madaling makuha at mapakinabangan. Ayon sa datos ng National Dairy Authority, nasa higit 80,000 na mga kalabaw sa bansa ang pinagkukunan ng gatas para sa iba't ibang industriya. Ipinakita sa atin ni Priscilla ang paggawa ng kanilang pastillas. Una muna ay ang pagkuha ng gatas sa mga kalabaw. Pinasuso o pinasanggal muna rito ang mga batang kalabaw para ihanda ito sa paggagatas. Ang magagatas po kasi na yan, depende po sa ibibigay ng kalabaw na gatas para maging pastillas. Lahat po ng nipple po ng gatas ng kalabaw na yon, lahat po yun, hihilahin niyo po yun. Matapos ang ilang minutong pagkuha ng gatas, diretso si Priscilla sa kanilang lutuan para gumawa ng pastillas. Ang gatas ng kalabaw, sasalain muna ng 2 beses. Yan na po, sasalain na po natin siya. Ayan po yung nakuhang konting dumi lang po sa gatas ng kalabaw. And then panibagong sala po ulit siya. Tamang sukat na po siya, kailangan na po natin siyang lagyan ng sugar. Muli itong sasalain para siguruhin walang namuong asukal. Saka ibubuhos ang gatas sa kawa. Hahaluin ito ng higit sa 1 oras hanggang ang gatas ay mabuo at kumapal. Ang nabuong gatas, palalamigin muna bago hiwain sa maliliit na piraso, saka pagugulungin sa asukal. Babalutin na po natin siya. Ayan po. Ilalagay na po natin siya sa box. Naibebenta ni Priscilla ang kanyang pastilya sa halagang 100 pesos kada kahon. Hindi naman gaanong sobrang tamis. Lumalabas yung yung talagang tunay na gatas ng kalabaw. Masarap po.
Talaga pong soft and talagang pure Carabaw's milk. Ang bawat piraso ng pastillas talagang nakakapagpasaya dahil sa natural nitong sarap mula sa gatas, sumasabog ang tamis sa bawat kagat. Yan ang kwentong dapat alam mo.